Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is January 25, 2024. Nandito tayo sa aklat ng Job, chapter 13. Iginiit ni Job na wala siyang kasalanan. Basa. Job chapter 13 verse 1, lahat ng sinabi mo ay narinig ko na rin. Ang verse 2, ang alam mo'y alam ko rin. Hindi ka higit sa akin. Verse 3, hindi kayo ang kausap ko, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Job chapter 13 verse 4, ngunit kayo'y mga sinungaling, tulad ninyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin. Verse 5, tumahimik na lamang sana kayo, baka akalain ng panang iba na kayo'y matalino. Verse 6, pakinggan ninyo ngayon ang aking sasabihin at ang aking panig ay inyong unawain. Job chapter 13 verse 7. Bakit ba kayo'y nagsasalita ng di katotohanan? Makatutulong ba sa Diyos ang inyong kasinungalingan? Pakisabayan ako ng basa guys. Verse 8, kayo ba ang tatayo at siya ay ipaglalaban? Kayo ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Verse 9, kung siya sa atin, kayo ng Diyos, ano kaya ang makikita? Siya ba inyong madadayang tulad ng iba? Verse 10, tiyak na siya ay magagalit, kayo ay pagsasabihan kahit palihim na mayroon kayong kinikilingan. Job chapter 13 verse 11, sasakmalin kayo ng takot pagkat siya ay makapangyarihan. Verse 12, mga kasabihan ninyo'y walang silbi tulad ng abo, singhina ng putik ang mga katwiran ninyo. Verse 13, tumahimik na lang kayo at ako'y pasalitain, hayaang mangyari ang mangyayari sa akin. Verse 14, nakahanda akong itaya ang buhay kong angkin. Verse 15, hindi ako natatakot kung ako man ay patayin, maiharap lamang sa kanya itong aking usapin. Job chapter 13 verse 16, maaaring iligtas ako ng aking katapangan sapagkat wala namang masamang tao na makakaharap sa may kapal. Verse 17, pakinggan mong mabuti itong aking sasabihin, itong paliwanag ko ay iyong unawain. Verse 18, nakahanda akong ilahad ang aking panig sapagkat alam ko namang ako ay nasa katwiran. Verse 19, O Diyos, lalapit ka ba upang ako'y usigin? Kung gayon, handa akong manahimik at mamatay. Job chapter 13 verse 20, mayroon akong dalawang kahilingan at ako'y di magtatago kung iyong papayagan. Verse 21, itigil mo na itong pagpaparusa sa akin at sa takot ay huwag mo akong patayin. Verse 22, magsalita ka at aking tutugunin o kaya sagutin mo ang aking sasabihin. Verse 23, saan ba ako nagkamali? Ano ba ang aking kasalanan? Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman? Verse 24, bakit ako'y iyong pinagtataguan? Bakit itinuturing mo akong isang kaaway? Verse 25, para akong isang dahon, huwag mo na akong takutin, ang katulad ko'y ipa na tinatangay ng hangin. Alam mo yung ipa guys, alam yung ano ng palay to, diba? Ipa. Verse 25 guys, ulitin natin. Para akong isang dahon, huwag mo na akong takutin, ang katulad ko'y ipa na tinatangay ng hangin. Verse 26, kay pait naman ang iyong mga paratang, kasalanan ko noong ako'y bata, iyo pang ibinibilang. Verse 27, itong aking mga paay, nilagyan pa ng gapos, tinitingnan, sinusuri ang aking bawat kilos. Job chapter 13 verse 28, kaya't ako'y parang kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting nauubos. Job chapter 14, maikli ang buhay ng tao. Job chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Verse 2, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparang. Verse 3, Job chapter 14 verse 3, titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Verse 4, mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama?
Verse 5, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw. Struggle talaga to paglipat natin ng pages. Ay, napakanipis naman kasi. Doble-doble siya tuloy. Okay. Job chapter 14, verse 5. Ulitin lang natin ha. Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw, at bilang na rin ang kanyang mga buwan nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Verse 6, lubayan mo na siya at pabayaan ng makatikim naman kahit kaunting kaginhawaan. Verse 7, kahoy na pinutol ay may pag-asa, muli itong tutubo at magsasanga. Verse 8, kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Verse 9, ngunit ito'y nag-uusbong kapag diniligan, ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Verse 10, ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Verse 11, tulad ng ilog na ito yung magandang tanong guys. So, yung Job chapter 14 verse 10, ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Oo nga guys, no? Saan ba tayo pupunta after natin mamatay? Okay. Job chapter, magandang tanong yan eh. Job chapter 14 verse 11, tulad ng ilog na tumigil sa pag-agos at gaya ng lawa na ang tubig ay naubos. Verse 12, ngunit ang tao kapag namatay, hindi nababangon hanggang ang langit ay maparam. Verse 13, itago mo na sana ako sa daigdig ng mga patay hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan at muli mong maalala ang aking kalagayan. Job chapter 14 verse 14, kung ang tao ay mamatay, siya'y kaya'y muling mabubuhay, ngunit para sa akin paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Verse 15, ikaw ay tatawag at ako'y sasagot, sa iyong nilikha ikaw ay malulugod. Ang magandang tanong sa akin yung Job chapter 14 verse 10 tsaka itong Job chapter 14 verse 14. Ulitin mo yung verse 14 guys. Kung ang tao ay mamatay, siya kaya ay muling mabubuhay, ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Oo nga naman, muli ba tayong mabuhay kapag namatay tayo? Okay, Job chapter 14 verse 15, ikaw ay tatawag at ako'y sasagot, sa iyong nilikha ikaw ay malulugod. Verse 16, kung magkagayon bawat hakbang ko'y iyong babantayan, di mo natatandaan ang aking mga kasalanan. Job chapter 14 verse 17, ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin, lahat ng kasama ko'y iyong papawiin. Verse 18, darating ang araw, naguguho ang kabundukan, malilipat ng lugar, mga batong naglalakihan. Verse 19, sa buhos ng tubig, ang bato ay naaagnas. Ang lupang matigas sa baha ay natitibag. Gayon ang pag-asa ng tao kapag iyong winasak. Job chapter 14 verse 20, nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho sa sandali ng kamatayan, nagbabago ang kanyang anyo. Verse 21, anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman, hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Job chapter 14 verse 22, last verse na ito guys. Job chapter 14 verse 22, ang kanya lamang nadarama ay sakit ng sariling katawan, ang tanging iniisip ay ang sariling kalungkutan. Job chapter 15, ang ikalawang sagutan. Job chapter 15 verse 1, ang sagot ni Eliphaz na taga-Teman. Verse 2, mga salita mo'y pawang kahangalan, ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Verse 3, ang sinasabi mo'y salita ng isang hangal, di ka maililigtas ng salitang walang saysay. Verse 4, kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos at nais mong hadlangan, ang sa Kanya ay dumudulog. Job chapter 15 verse 5, kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita, nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Verse 6, kaya nga ang
humahatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigas ang humahatol sa iyo. Verse 7, akala mo ba ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Verse 8, naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano o sa palagay mo ikaw lang ang may talino? Verse 9, ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Verse 10, ang mga uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Wait lang guys, yung verse 10. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Verse 11, inaaliw ka ng Diyos ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso mo nanggagaling. Verse 12, bakit nagmamatigas pa? Ipinipilit ang sarili, mga matay nanlilisi kapag tinitingnan kami. Verse 13, bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubuntun at sa Kanya inuukol ang salitang walang hinahon? Verse 14, sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Verse 15, kung doon sa mga anghel tiwala ng Diyos ay di lubusan, kahit silang nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Verse 16, gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama. Verse 17, makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin ang lahat ng nakita ko at naaabot ng paningin. Verse 18, mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Verse 19, ang lupain ay kanila lamang ibinigay at walang dayuhan sa kanila ay nakipanirahan. Verse 20, ang taong mapang-api at puno ng kasamaan laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Job chapter 15 verse 21, lagi siyang makakarinig na nakakatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Verse 22, hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Verse 23, ang buitre naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay, alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Verse 24, takot ang naghahari sa buo niyang katauhan, parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Verse 25, ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at mga humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Verse 26 to 27, ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag at ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Job chapter 15 verse 28, siya ay nanakop ng maraming bayan, mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam, ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Verse 29, ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Verse 30, sa gitna ng dilim siya'y makukubkob, siya'y matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Job chapter 15 verse 31, dahil nagtiwala siya sa kahangalan din ang kanyang kabayaran. Verse 32, maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran tulad ng sangang nalanta din na muling mananariwa. Verse 33, makakatulad niya'y ubas na kahit hilaw na bungay, nalalagas at tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Job chapter 15 verse 34, walang matitira sa lahi ng masama, masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Verse 35, ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan, pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Guys, bukas na itong chapter 16, idinaing ni Job ang ginagawa sa kanya ng Diyos. Bukas na ito. Bye everyone, God bless.